Contrary pa dyan, ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon-bilyon. Yeah. Bilyon-bilyon. At nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba? Ito siya, Ang speaker? Hindi, mahalaga yon. Pero ultimately kasi siyempre, yung pong kongresista yung magpapasya kung babalik siya sa Pilipinas o hindi. Kung babalik siya sa Pilipinas, sir. So meron pong posibilidad na baka hindi? Kung kailan siya babalik sa Pilipinas. Kung kailan. Nako, nadulas na. Yan ang nga ba sinasabi ko, nadudulas na. Nako, yan ang nga ho ba sinasabi natin. Akala ho siguro nitong si Martin Romualdez wala pang nakapag-screenshot ng burado niya na post na yan na kung saan magkakasama ho yung mga unggoy na yan. Yang si Soto, si Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez. Dito sa video na to mga kababayan, ipapakita ko ho sa inyo kung bakit talaga walang kahihinatnan yung ginagawa nilang investigasyon dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives sa pamumuno nitong si Ping Lacson. Pero bago ang lahat ng yung mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update ha, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, sa mga nahihirapang mag-subscribe, pwede nyo naman nung scan yung QR code na yan. At sigurado, kayo ho ang pinakaunang makakakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, kumakalat ho ngayon ito sa mundo ng social media. Etong larawan na kung saan balita natin, burado na. Etong si Marcos Jr., Martin Romualdez at itong ating bagong Senate President sa tingin natin na malapit nang matanggal na si Tito Soto. Dito sa picture ho na to mga kababayan, kitang-kita ang closeness nitong mga unggoy na to. Ang sinasabi ho natin dito mga kababayan, talagang nagtrabaho ng napakatindi itong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. para matanggal itong si Senate President Chis Escudero at mailuklok itong si Tito Soto. Kita nyo naman ho mga kababayan kung ano ang kinahinatnan ng pagkakaluklok nitong si Soto bilang Senate President ngayong mga panahon na to. Anong pinakauna niyang ginawa? Ipinamigay niya o pinahiram niya yung nakakontempt na resource person dyan sa Senado. Pagkabigay niya dito kay Martin Romualdez, nag-request itong si Tamba na pwede ba, hindi na namin ibalik sa inyo yung yung si Bryce Hernandez kasi kesyo natatakot daw siya. Anong sabi nitong itong si School Bukol dahil nga naman nagtapos sa One Bull University. Ano sabi niya? Okay boss. Copy that. Di ba? Kita nyo naman mga kababayan. Tingnan natin kung sa susunod na hearing maibabalik sa Senado ang kustodiya diyan kay Bryce Hernandez. At dito rin ho pala sa video na to mga kababayan, marami ho tayong mga undercard dito sa video na to. Pero papasadaan natin na mabilisan para matalakay natin kaagad yung pagbalagbag netong si Attorney Roy Naguanzon dito kay Terry Redon. Hoy Terry Redon, makinig ka ha. Alam na namin ang karakas mo, Brad. Alam na namin kung bakit ka galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo ho ba kung bakit? Dahil nung panahon ni Tatay Digong, isa ho yan sa mga sinibak dahil doon sa hint of mga kabalastugan. Mantakin mo pag-upo ni Tatay Digong, dami daw trips ng mama na yan eh. Ngayon siguro kahit na magpunta na siya kung saan-saan o kung ano man ang gawin niya sa buhay niya, wala nang kumukontra sa kanya, di ba? Masaya ho siya sa company nitong si Zaldico ngayong mga panahon na to. At ito ho mga kababayan, at ito ang kinatatakot na mangyari nitong mga tambaluslos at mga taga-Malacanang. Ito, pinapanawagan na ho ng sambayan ng Pilipino itong si Eli Zaldico. Hoy Zaldico, uwi ka na daw. Naku po, hindi DDS yan ha. Ordinaryong Pilipino yan. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, namumulat na ho ang ating mga kababayan. Ika nga naiintindihan na nila kung gaano katinding korupsyon ang nangyayari sa ating bansa. Kaya kung kayo ho, yung mga OFW, especially yung mga kababayan natin dyan sa New Zealand, ang dami nating mga kaibigan dyan. Di ba? Maraming salamat ho sa pagsuporta talaga ng mga nababasa ho natin yung mga comment nila dyan sa comment section. Maraming salamat ho mga kababayan. 981,839 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at mag-82 na ho tayo. Sana bago matapos tong October, no? Ay, September na pala, sorry. September pa lang pala. Bago matapos tong September, mag 1M na ho tayo.
Yung tipong kating-kating ng daliri mo na hawakan yung gold play button. Ano lang hawakan ko. No rush naman, kung baga darating ang darating. Kung aabot, di maganda. Kung di aabot, ano magagawa natin? Hanggang doon lang siguro talaga yung ika nga, aabutin natin. Eto mga kababayan, ngayon nagpapaliwanag ka. Ito kasi problema kay Soto Diba? Ngayon nagpapaliwanag ka. Ba't nagpapaliwanag ka? Kasi alam mo, maraming hindi natuwa doon sa aksyon na ginawa mo. Soto denies receiving contractor donation during 2025. Teka lang, iba to Hindi, yung isa ko kasi natin nabasa nung doon sa kesyo ang sinasabi niya hindi porket hindi na naibalik sa Senado yung si Bryce Hernandez nagpakaaso na ako kay Martin Romualdez. Magkakarain pa naman Romualdez, Hernandez, di ba? Ibang klase Suarez, Gonzales, talagang apelido pa lang magkakatunog na no? Yung tipong pagka-congressman ganyan apelido kabahan ka na ika nga. Ang tanong dito, sino ba nakiusap sa'yo na wag ibalik diyan sa kustodiya ng Senado itong si Bryce Hernandez? Sino nagpalipad ng ideya na yon? Martin Romualdez. Anong ginawa mo? Sinunod mo, Brad, yung kagustuhan nitong si Tambaluslos. Ngayon nag-iiyak ka sa social media. Hoy Soto, basa ka na ng sambayan ng Pilipino. Isa ka lamang sa mga aso nitong si Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. Eto na mga kababayan. Tayo wala tayong sinasabi dito na kung ano pa man. Ang atin dito, Senator Soto, kasi hindi ka na Senate President yan malapit ka na matapos. Time's up, ika nga. Time's up. Ika nga, finish or not finish. Pass the gavel. Yung pampukpok, finish or not finish. Pass the hammer, di ba? Simple lang naman yan Wala, hindi pagkaupo mo pa lang, puro kabalbal na pinagagawa mo. Ngayon, meron ng mga lumalabas na bali-balita. Na kung saan pinabubulaanan nitong si Soto na di daw siya tumanggap ng donation sa mga contractor ng flood control. Kung galing sa mga contractor, hindi daw siya tumanggap ng pare-pares lang naman pinanggalingan nun kung ano pa man, kung sino pa man na nagbigay ng pera sa iyo, Soto, at sa lahat ng politiko. Hindi lang kaya dito kay Soto, di tayo particular diyan, kahit sino pang politiko nakatanggap ng pera galing sa mga politiko, mga kaibigan nila sa politika, isa lang ang pinanggalingan niyan. Alam niyo kung saan? BIR. Huwag niyo sabihin sa amin, wala naman ako natanggap sa mga kontraktor. Sino naging donor mo? Yung mga kaibigan mo rin politiko? Sino mga nag-donate sa'yo ng kung ano-ano, mga kaibigan mo rin sa politika? Di ba? Simple lang. Yung pinandonate nila sa'yo, galing din sa BIR yan. Hindi lang kay Soto. Depende na yan. Pagka yung mga donor mo, galing business, di ba? Yun, malinis yun. Pero kung politiko-politiko, iba lang yung pangalan ng pinanggalingan, pero isang tao lang ang pinanggalingan yan, sambayan ng Pilipino. Kaya wag ka na mag-deny, Brad. Okay lang naman Ano ba naman yun? Ano ba naman yun nanggaling kay Saldico, nanggaling kay Martin Romualdez na best friend mo, di ba? Nanggaling sa contractor, isa lang naman pinanggalingan ng mga yan. Pera na sambayan ng Pilipino. Kung galing man sa sweldo nila, sinasabi ko dito. Halimbawa, binigyan ng donation itong si Tito Soto. Binigyan siya nitong si Speaker Martin Romualdez. Halimbawa, di ko sinabing binigyan. Halimbawa, binigyan na siya ng 5 milyon galing sa sahod niya sa House of Representatives. Di ko alam paano niya kinita yun. Halimbawa lang naman halimbawa lang. Hindi naman halimbawa lang. Masyado kayo mga masyado seryoso. Agad kayong tatanda niyan Di ba? Halimbawa, yung pera na yun, kung galing man sa sweldo niya, ang pinanggalingan nun, sambayan ng Pilipino. Iba't iba lang ang pangalan ng mga pinanggalingan, pero iisa lang yan kung atin titingnan. Galing sa pera ng sambayanan. Huwag na tayo magmalinis. Naglulukuhan lang tayo dyan. Ayun! Nako, eto na nga ba sinasabi natin? Nagkakahamunan na ho mga kababayan. Itong si Congressman Barsaga, itong si Kiko, talagang bumabalagbag ho siya ngayong mga panahon na to. Nakakagulat. Nakakalula. Nakakagalit. At nakakalungkot. Nakakahiya na. Yan si JB. Ang sagot lang ho nitong si PD Barsaga. Tatay niya ho yun, si Kong PD. Kaibigan mo yan ni si Senator Rodante Marcoleta. Sama ka sa protesta kung di ka takot kay Romualdez. Simple. Sa lahat ng congressman, congresswoman, senator, kung talagang para kayo sa sambayan ng Pilipino,
walang kulay politika. Kung kayo malinis, punta kayo. Pero ngayon, kung nasasangkot kayo dito sa kontrobersya na to, huwag kayo magpakita. Baka kuyugin kayo na sambayan ng Pilipino. Yun lang naman mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Attorney Rowena Gonzon. Lagay muna natin dito itong buradong picture. Ito na, game. Attorney Rowena, miss ko si Attorney. Attorney, mega love shoutout mo naman ako. Tagal ko na nagpapa-shoutout sa'yo. Nag-birthday na ako't lahat. Di pa ako mega love. Ngayong araw na to, birthday ko. Attorney, birthday ko ngayon. Isa dyan, yan, ikaw. Hindi ka pa nakasubscribe. Birthday ko ngayon. Araw-araw birthday ko. Ganun ho talaga. Uy, sa mga nagpakulay hindi ko pa kayo na may mega love shoutout. Sa susunod na video na lang siguro. Sino itong mga to? Nako, si Sir Jordan Cabico nabuhay. Si Ma'am Arisa yan. For me, dapat nang lumabas tayo. O, yun, lalabas, sasama daw itong si Ma'am. O, itong si Dolores Avila. Salamat to. Sir Raymond Federico Picar. Babae, 17 each. Ma'am Lovely si Bukawa. Anak ko, napakarami na naman ho. Sa susunod na video na ho natin ay may mega love shoutout yung ating mga kasama dito sa PH Update. Maraming salamat ho. Ito, Attorney Gonzon, pasok na. Gaya po tumaya yung mga House of Representatives na ano yun, TRICOM. Gaya po tumaya. Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon ng Senado, nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang ni Executive Secretary Bersamin na dating Chief Justice ay you clean your house first. Yun. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Di magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind? Tinutukoy niya si House Speaker Romualdez ba? Kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback binibigay nila doon through the DPWH or sa collector, bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi, 25% ay para sa taas, kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget. Kuha ka na ng 5%, sa 1 bilyon, magkano yun? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe. Grabe na ang galit ng tao. And justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Correct. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may corruption din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan. At contrary pa dyan, ang
statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon-bilyon. Yan. Bilyon-bilyon. At nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind Yan. ng budget Sino? ng 2025? Hindi po ba Ito siya, oh. ang speaker Thank you for having me. at ang Attorney, ito siya, oh. Ito yung amo, yan, oh, si Martin Romualdez. Hindi, gusto ko makita si, yung Saldico. Yun, di ba? Uwi ka na. Uwi ka na dito, Saldico. Marami na naghihintay sa'yo. Saldico, uwi na dito, uwi na. Huwag ka na mahiya. Come to Papa. ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico. Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Oh, sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis, ha? Pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Yan. Pwede hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yon dahil pinahanap ko kung kailan ang expiry. Ayun na nga mga kababayan, nasumilip si Sen Dante, no? Tapos na si Sen Dante, kanina ang huling video natin yun, di ba? Siyempre, kailangan kasi dito sa PH Update, hindi ho tayo paulit-ulit dahil yung mga kasama natin dito, ika nga, gusto nilang malaman kung ano yung current event, ika nga, kung ano yung mga lumalaki na ba yung nangyayaring pagkilo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Base ho sa ating nakikita sa mundo ng social media, talagang lumalaganap at talagang lumalaki, lumalawak, dumadami ang mga Pilipino na sumasali sa iba't ibang mga pagkilos sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Kaya naman wag ho kayong mag-alala. Kung sakaling ngayong mga panahon na to sa lugar nyo wala pa, darating kasi marami nagtatanong sa comment section, dito sa lugar namin wala pang pagkilos. Malayo kami dyan sa Maynila. Gusto rin namin ilabas sa loob na. Darating ho ang oras na magkakaroon din ho ng mga sabayang pagkilos ika nga sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At papalabas natin dito sa PH Update yan. Hindi porket mga dilawan, pinklawan o kung ano pa man yung mga organizer, basta isa lang sana ang ating panawagan, magkaroon ng hustisya. Hindi yung patalsikin yung kung sino-sino. Kung yun ang magiging call ng karamihan ng mga Pilipino, wala ko tayong magagawa doon. Pero base sa atin, bilang PH Update, mapayapa na pagkilos. Hindi yung mananakit ka, makikipagbalyahan ka, maninira ka ng mga ari-arian. Hindi yung natin panawagan. Yung panawagan natin, peaceful demonstration. Ika nga. Ilabas natin na hindi tayo natutuwa sa mga kabalbalan nitong si Martin Romualdez Marcos Jr. at nitong si Tito Sotto. Grabe, no? Iisa ho ang muka ng politika. Muka ng mga walang hiya. Marcos Jr., Tito Sotto, Martin Romualdez. Kaibigan ni Martin Romualdez, wala, nasa Jamaica na. Sa tingin mo, papauwi nyo pa yun? Andy Bautista na yun. Andy Bautista 2.0 na ho yun, si Saldico. Di na uuwi yun. Kaya anak ng toko, dami na ng pera nun eh. Ba't uwi pa dito yun? Sabi siguro nito si yung kung ano makukuha yung under sa pangalan ko, kunin nyo na lahat yan, wala na akong pakialam dyan. Nailabas na ho niya yung karamihan ng kanyang mga bulto-bultong kayamanan. Kung ano man, yan hindi na uwi yun. Manuwala ko kayo sa akin mga kababayan. Hindi uwi yun. Hindi uwi wag na kayong umasa. Wag na ho tayong umasa. Mabibigo lang tayo. Nasa tamang katinuan naman yan. Kaya nakapag-insert nga, naging appropriation chairperson, tapos bigla magiging ganun. Uuwi siya dito para litsunin siya na sambayan ng Pilipino. Malilitsyon niyang si Saldico Baka sa eroplano pa lang. Kung yari nasa California siya,
Baka ano pa lang, nasa airport pa lang siya ng Los Angeles. Wala na, tapos na. Pasakay pa lang siya sa eroplano, may makakitang Pilipino sa kanya, baka batuhin na siya ng kamatis, di ba? Oh. Baka doon pa lang talagang pagsisigawan na siya ng sambayan ng Pilipino. Maraming galit kay Zaldico, ha? Maraming galit ngayong mga panahon na to. At ang galit sa kanya ngayong mga panahon na to, mga ordinaryong Pilipino. Yung mga magsasaka, yung mga tricycle driver, jeepney driver, kilala ho nila si Zaldico, nagugulat tayo. Kasi siyempre, pagka nasa kalsada ka, tambay-tambay ka lang na ganyan. Tayo naman ho kasi pagdating sa ganyan, pag may nag-uusap, lalo na politika, politika na nga yung content natin dito, lang na makikipaghuntaan ka pa, makikipag-argumento ka pa, di ba? Ang pinakamagandang mong gawin, kung ikaw nasa politika na, kung meron man nagsasalita sa politika, makinig ka lang. Lalo na kung ikaw babad na babad, makinig ka lang. Pakiramdaman mo lang kung anong pulso. Hindi na parang makipagdebate ka pa, magaling si ganito, magaling si ganyan, Duterte ako, ganito. Hindi na. Wala na. Pakiramdaman nyo lang yung mga kausap nyo. Mararamdaman nyo na hindi sila mga Duterte, hindi sila mga Marcos, pero galit sila kay Martin Romualdez. Galit sila kay Zaldico. Yun ang basa ko, ha? Yun, iba yung mga, kanya-kanya naman tayo Kasi huwag ka magpakilala na DDS ka, huwag ka magpakilala na taga-suporta ka ni Tatay Digong. Pakiramdaman mo kung ano yung pinag-uusapan nila sa mga kanto-kanto. Huwag ka magsabi. O buksan mong conversation. Grabing ngayon, korupsyon sa bansa natin. Hanggang dun ka lang. Ika nga, pakwentuhan mo. Pagka medyo, papunta na doon. Nalalaman mo na yung kung paano maglaro yung utak ng mga ordinaryong Pilipino. Ito, Tereredon at dito kay Ma'am Pinky. Okay, just to summarize, there have been 2 hearings by the the Infra Committee. Yes, that's correct. 2 hearings already. Okay, and when is the next hearing, Congressman? We haven't set the date yet, but hopefully within the next 2 weeks. We're just preparing all of the other documents that we need for that next hearing. So I've actually been saying that the next hearing is supposed to be this Monday. So definitely, sir, it's not going to happen on Monday. Not on Monday, but maybe the latter part of next week. All right. Or next week. Okay, so either latter part of this coming week or early part of next week. Sir, exactly what is being done right now? What kind of documents are you trying to collate? What is keeping you busy from pursuing the 3rd hearing? Well, we will be going into the other non-flood control projects which the President visited. So we will have to go into the Benguet cases, particularly rock netting issues, because I think the President is concerned about how these... Rock netting, kasi papuntahin na natin kay Duterte usapan, no? Rock netting O 2018 daw yun Ito papuntahin na natin kay Duterte. May kumita. Administrasyon Digong. Walang problema yan. Pero yung kasalukuyang issue ngayon, alam naman natin bakit pinunta ni Marcos Jr. yun Di ba? Para mailis na natin usapan. Anak ng tokwa. Ang daming pumping station, ang daming flood control sa NCR na hindi gumagana. Uunahin mo talaga yun. Wala problema yun. Wala nang problema yun. Pero yung narrative na gustong gustong pinaplanong puntahan ng usapan sa pagsasalita nitong mga congressman na to. Basa na natin Yun na, ang dating parang, anong to, daling utuin ng mga tao na to Ganito lang pala gagawin natin, mauuto na. Hindi mangyayari yan, Brad. Sabi ko sa iyo, Brad, di mangyayari yan. Hindi nyo kami maluloko. Alam na namin kung kanino papunta yan. Papunta yan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa mga Duterte. Lahat na lang issue, Duterte, huwag ko kayong mag-alala. Kami, mga taga-suporta ni Tatay Digong, tanggap na ho namin yan. Kahit na ano namang nagawang matino ni Tatay Digong, lalo na ikaw, di ba, sinibak ka nga nung administrasyon niya? These projects had in fact been implemented because I think there are allegations that these particular projects have been overpriced. No? So we would like to be able to take a look at a sampling of some of the implemented projects in that area. But why jump there? Well, why? Kasi papunta tayo kay Duterte, tanong mo si Ma'am Pinky. Ma'am Pinky, alam mo naman ako, love kita, di ba? Ako love ko yan si Ma'am Pinky Web. Love ko yan.
Ano yan yung mga ano natin, kumbaga yung mga medyo matangkad, yung mga ganyan yung mga dyan tayo pang Miss Universe ba? Mampinggi ako na magsabi sa'yo kasi di naman yung sasabihin ng totoo eh. Mga sinungaling yung mga congressman na yun eh. Gusto nilang papuntahin ang usapan kaya dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yan. Di ba? Ganun lang naman yan. Mampinggi talaga, oo. Pingi, love you. I jumped there because the president went there the last Oh, yeah. time. But I mean, we're not just gonna be talking about Benguet and these areas. We will still wrap up some of the unresolved issues in Bulacan. Yeah, I asked that, Yeah. sir, because there's still so much to talk about. Yeah. And then when you said that we also want to look into, Ouch. rightly so, that the president visited Tuba Benguet and looked at the RockNet Rocknetting. issue there, there's still so much to be discussed. That's why I was asking why jump there. No, Ayun na nga, wag na tayo gagaguhan pa tayo dito eh. Pasensya na ho sa salita. Di ho talaga tayo nagmumura dito sa PHFD. Kaso, sa tagal natin, hindi naman sobrang tagal sa politika. Sa tagal natin sa panonood dito, buka pa lang ng bibig ng politiko, alam mo na kung saan kahihinat na yan. Huwag tayo maglokohan dito. Di ba? Papunta tayo sa mga Duterte. Kailangan natin maikabit sa Duterte ang issue ng flood control, issue ng korupsyon. Kaya naman, oo. Pero panahon ni Digong, wala akong bahang ganyan ha. 30 minutes, lampas tao baha. Walang ganyan panahon ni Digong. we have mentioned this already Nauutal-utal as ka na far lang back yan, as the ah. first hearing, actually. Because Okay. when we started the first hearing, we already stated the direction of the next few hearings. No, so I think by the third hearing, we can appropriately introduce information and particular discussions on Benguet and rock netting concerns. But you- again, to be very clear, we will still be talking about the unresolved issues in Bulacan, particularly the issues relating to Bryce Hernandez, JP Mendoza, and the two senators. Yeah, that's why I was Senator Jinggoy, di pa daw ho sila tapos sa inyo. Kahit walang ebidensya, basta yung kung ano lang idadakdak ni Bryce Hernandez, yun na yun, di ba, Brad? Kung ano lang sasabihin ni Bryce Hernandez, yun na yun. Pambihira talaga, oo. I need to underscore this issue, sir, because you had a lot of resource persons during the second hearing and even during the first hearing. Hindi pa nga ho masyado na tatanong yung ibang mga kontratista, hindi ho ba? And to jump, well, to look into also, as you're saying, no, the RockNet issue, parang hindi pa ho na-exhaust lahat ng mga naimbita ninyo eh. Hindi, tama naman ho kayo. In fact, antayin din ho namin yung mag-asawang Diskaya muli sa susunod pong hearing kasi hindi ho nagpakita si Mrs. Diskaya and May sakit daw, Brad eh. Di ba? May tumataas ang hypertension niya. Di ba? Kung di siya nakarating, okay lang yun. Nandun naman asawa eh. Yung kumpanya naman nila, magkatabing matulog yan eh. Oh, ganito. Yung si Gerard at yung ganito, isama natin yan ha. Bukas sama-sama tayo sa ano tawag dito, sa bidding ha. Oh, alam nila. Actually, kung gusto nyo, wala nang problema. Pero kahit wala si Sara Diskaya doon, kayang sagutin ni Curly Diskaya. Yung mga katanungan, bugbog sarado nga si Curly, hindi siya pumigay eh, di ba? Ngayon, ang ano dito, paano ba? Naku, parang alam ko na yung panakot nitong mga congressman na to. Ang mangyayari ho dito mga kababayan, parang yung kay Garma ito. Di ba yung anak ni Garma merong anxiety, yung gano'n, yung merong sakit. Di ba? Balita natin, yung mga ni Sara Diskaya, meron ding parang problema doon sa mga bata-bata. Merong gano'n. Ngayon, baka i-contempt to mga to. Baka takutin. Kukontempt namin kayo. Pag na-contempt kayo, hindi na kayo makakalabas dito. Ano, di ba? Sino mag-aalaga doon sa mga anak nyo? Garma playbook. expectation din ho namin kay Mr. Curly Diskaya ay maglalantad pa rin ho siya nung po mga inaasahan natin at magpapaliwanag doon sa up until the end of the hearing, major gaps sa kanya pong testimony and affidavit that was presented in the Senate. Why was Sara Diskaya not there during the second hearing, sir? Nagbigay ho siya ng medical certificate. Sabi niya,
meron po siya sakit at I think dadalo na lang daw po siya sa susunod pong pagdinig. All right. So the next hearing again might be end of next week or early next week. Sino pa po ang iimbitahin? Diretsuhin ko na po si Mayor Benji Magalong ho ba iimbitahin na sa susunod na pagdinig? Hindi pa rin ho siya imbitahin sa susunod pong pagdinig. Katulad ng binabanggit ko, I don't think he has actual personal knowledge dito po sa mga pinag-uusapan sa Bulacan. No? So, very important ho yun kasi kailangan ho talaga yung pong witness, meron ho siyang masasabi doon sa mga particular na mga detalyeng pinag-uusapan po dito. And more importantly, and I think even up until the last couple of days, talaga maraming sinasabi din si Mayor Magalong tungkol ho sa integrity ho ng komite. Parang tinatawag niya ng anti-moral pejorative yung ating pong komite. Pangalawa, tinatawag ho tayo na nagmamaang-maangan. Pangatlo, tinatawag ho tayo na mga kriminal ni Mayor Magalong. No? So, I think it's a concern for... Masakit mo, Brad, pagka tinatawag ng kriminal? Ako, di naman kita tinatawag na kriminal. Pagka ba tinatawag ka na kriminal nitong si Mayor Benjamin Magalong, masasaktan ka? Ako, kunyari, for example, ako, congressman, ay, hindi na, si Magalong, ano yan? Sintu-sintu din natin. Anak na to ko, gusto mong dumalo sa House of Representatives, pero ayaw ko papuntahin. Inimbitahan ka sa Senado, hindi ka nagpunta. Isa lang ibig sabihin nun. Kuning-kuning ka. Lang yung Magalong na to. Oh. Parang meron saltik sa utak. Anak na to ka. Sinumpi na ka sa Senado, di ka nagpunta. Ayun, gusto mo nagpunta sa House of Representatives, di ka naman inimbita ka. Ano katanga? Labo no? Labo ni Magalong. House members, kung talaga ba seryoso siya na humarap po dito. At given ho yung mga binabanggit po niyang mga salita. I think that the seriousness, sir, should not be questioned because he's quite serious about that. In fact, sabi nga, between the Senate and the House, he'd rather appear in the House hearing, but he's still not invited. And to follow up on that, Congressman, you said that you are collating more documents to look into, of course, also the rock netting issue in Tuba Benguet. Sir, Mayor Benji Magalong could shed light on that, can't he? We will look at it kasi syempre hindi naman ho niya distrito yung pong Benguet, no? Iba ho yung may distrito. Mayor ho yun. Very knowledgeable ho siya. Ginawa ho isa sa mga independent commission. Diba? Ni Marcos Jr. Na mag-iimbestiga, diba? Si Magalong. Sino pa? Si Babes Romualdez. Yung isa daw, tinanggihan yung former Supreme Court Associate Justice. Babae, tinanggihan daw niya. Gusto niya daw matulog ng mahimbing tuwing gabi. Dito doon. So, we will have to decide as a committee kung relevant ho ba yung testimony niya kung sakali. Pagka pinag-usapan na ho natin yung pong rock netting sa Benguet. But again, to be very clear, hindi ho natin pwedeng maliitin yung, I guess, slander towards the committee, no? Ni Mayor Magalong. Kasi seryoso ho yun paulit-ulit na sinasabi ho ng mga kriminal yung mga miyembro, walang mangyayari dyan, nagmamaangan po yung mga miyembro. So, kumbaga, hindi ho natin yun tinitake lightly dahil I think it goes into the integrity and reputation of the committee. So, it's almost like, can't we... Hindi, simple lang. Simple lang yan. I-contempt mo para matapos usapan. Ang daming cheche-bureche. I-contempt mo para magpunta siya dyan sa hearing ng para kung ano-ano sinasabi niya, di contempt mo. Ganun lang naman kadali. Ngayon, ang daming yung dinadakdak kay Magalong, wala naman kayong mga yagba na imbitahan siya. Huwag na kayong magsalita. Wala na kayong maraming sinasabi. Nagmumukha lang kayong mga unggoy. Can't you just be honest, sir, and just say that his personal attack, because of his personal attacks of some members of the House and even the hearing, that we refuse to invite Mayor Benji Magalong rather than saying that, hindi ko kasi alam, baka wala naman siyang alam doon sa mga pag-uusapan namin sa Bulacan at sa Tuba Benguet? Hindi. Obviously, doon sa Bulacan, wala ko talaga siyang alam doon. No? Ang sinasabi ko doon sa Tuba Benguet, titignan ho natin. Kasi syempre, pagka ho nagsimula na po yung mga discussions on rock netting, kung meron naman ho talaga siyang relevant information na pwede hong ibigay sa komite relating to how it was actually overpriced in the last couple of years, those particular projects, baka yun yung maging trigger para maimbitahan ho natin si Mayor Magalong. No? Doon po sa siguro nagtatanong.
Anong natawa? Meron pa po palang magti-trigger bago siya maimbitahan. Wag ganon. Kinuha na nga ng miyembro ng Independent Commission eh. Di ba? Ay, imbitahan nyo na, huwag na kayo mahiya. Papatayin nyo na dyan si Magalong. O baka yan ang utos ng amo nyo. Di ba? Yan ang utos ni Martin Romualdez. Huwag imbitahan nyo si Magalong. Bata ako din yan eh. Mga bata ako yan. Si Soto, si Lacson, si Magalong. Bata ni Martin Romualdez yan eh. Congressman, na kung meron siguro 2 tao na makapagbibigay linaw dito sa sinasabing anomalya sa flood control projects would be Senator Ping Lacson and Mayor Benji Magalong. Are you saying, sir, that he has no credibility para po sa inyo? Ang sinasabi ko, wala siyang personal knowledge. Ibang bagay yung kredibilidad eh. Wala naman tayong debate na may kredibilidad si Senator Ping Lacson. Tingin ko, meron din naman yung kredibilidad si Mayor Magalong. Pero ang pinag-usapan natin kasi dito, yung pagbubuo ng mga kaso, pagkukuha ng mga ebidensya. Hindi ba? So, kumbaga, yung mga binabanggit, for example, ni Curly Discay na mga bigayan sa mga politiko, I think personal knowledge niya ho yun eh. So, kung halos pag-uulit lang po ito, nung sinasabi niyang scheme of corruption, I think I'd rather face Curly Discaya in that inquiry. Dahil siya yung nagsasabi na, ito ho yung binagbibigyan niya ng mga pera, binibigyan niya ng DPWH. Ang excuse niya, napapwersa daw siyang magbigay ng pera sa mga politiko. Teka lang, birthday pala ni Marcos Jr. ngayon? Birthday ba niya? Marcos Jr. birthday. Marcos Jr. birthday. Tama. 13, kaya pala may pagkahud. September 13 pala, kaya pala may walang nga kami pagkahudas tong hamama na to eh. Number 13 pala yung birthday niya. Maligayang kaarawan. Kayo nang bahala. Kung gusto mo pang isa, kung gusto mo, last na yan. Nasa sayo na yan. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakalam sa'yo. Happy ka ba sa birthday mo? Tanong. Happy ka ba sa birthday mo na dumadami yung mga nagrarally sa EDSA? Congratulations, Brad. Kahit ayaw daw niya. No? So, mas gusto ko yun kasi personal knowledge ko yun eh. Hindi naman po ito forum, public forum kung saan pwede ka na magbigay ng mga kuro-kuro. This testimony will be used in the future independent commission on infrastructure na pinupo po ng ating pong Pangulo. No? Ito po yung pwedeng gamitin sa pagka-file po ng kaso sa ombudsman. No? So, kumbaga, hindi po pwede talaga na hindi based on personal knowledge po yung mga sinasalang po natin. But it's an investigation, for example, sir, for example, that was started by Senator Ping Lacson, to which he himself has no personal knowledge. Unless I'm mistaken, sa pagkakaalam ko po, wala siyang personal knowledge. Pero there's no question about his credibility unless you're questioning that. To compare to Mayor Benji Magalong, who probably, as you were saying, also has no personal knowledge, but I guess the question is, sir, do you question his credibility? No, I'm not questioning his credibility. Ang sinasabi na, for example, we have to make a nuanced distinction between Senator Lacson and Mayor Magalong. Senator Lacson, I think, within his full powers as senator to undertake oversight, which is why he's looking into all of these projects. So, kumbaga, hindi natin kailangan pagbanggain yun. No? So, ginagalang ko yung dalawa, pero ang pagtingin ko, very important ho, na pag sumalang po sa mga pagdinig, whether sa Senado man yan o sa Kongreso, dapat nakabatay po sa actual personal knowledge, yung babanggitin po ng mga resource persons. Okay, so he's not invited basically because you're saying, to summarize this, sir, you do not or will not invite Mayor Benji Magalong yet because wala naman siyang personal knowledge gaya po ng sinasabi niyo at dahil din po sa naging mga atake niya sa miyembro ng House, sa ilang miyembro ng House at doon po sa hearing. Would that be correct, sir? Tama po yun. Okay. Ibig sabihin, when we get into Benguet, kung meron mo talaga siyang personal knowledge at in fact, kasama niya si Pangulo sa pag-iikot at magtututuro siya doon po sa mga tingin niya na mga kontratista at mga politikong involved po rito, edi tingin ko magiging bukas po yung komite na isa lang po siya doon. Kahit na masama ang loob niyo sa kanya dahil sa mga atake niya sa Kongreso. Siyempre, Lalo pa naman, binanggit niya na tong si Zaldico. Dapat pala, maiimbitahan ka lang pala dyan sa walang kwentang House of Representative na yan. Pagka ikaw, magtututuro ng kongresista at mga politiko,
Yun palang endgame nitong mga to. Gusto maimbitahan o magtuturo ka ng mga politiko. Basta wag congressman ha. Dapat senador yan. Personal knowledge po yun eh. Kumbaga, kung alam Yun niya ang for a fact, mananaig. yun po yung mananaig. Kumbaga, willing ako to just let the slander pass kung talaga ho matuturo siya ng mga malalaking mga tao na involved po sa mga rock-netting scams. Personal knowledge, sir, when you talk about that, one person that will come to mind, obviously, would be Congressman Zaldico. Dahil po sa SunWest, no, na founder po siya, at malaki din po ang nakubra nitong 2022 to 2025. I understand, sir, that in previous interviews, Grabe lagi sampal sa pagmumukha nun, no? Dapat magtuturo siya ng mga politiko at mga kontratista. Anak ng toko, double action yun, ha? Si Zaldico, politiko na, kontratista pa. kaya love na love ko tong si Ma'am Pinky eh. Kaya love na love ko yun eh. Pagka humataw siya talagang may karga eh, no? and even in my interviews with some former congressman rather, now spokesperson, Ace Barbers and Congresswoman Janet Garin ay naimbitahan na ho si Congressman Zaldico. For the record, sir, when was the invitation sent? What kind of invitation was sent? And when will he attend? Go ahead, sir. No, the invitation was sent to him, I think, last Friday. No? So, so what we are hoping, as soon as he returns to the country, he would be able to participate in the House hearings po. Particularly relating to the 2024 budget, because he was chairman then, because the tie for that would be yung pong ghost project in Plaridel, Bulacan. Kasi we would want to be able to know from, not just from Congressman Zaldico, but also from the entire members of that bicameral conference committee, sino po yung nag-insert nito pong particular project po na ito that resulted into a ghost project in Plaridel, Bulacan by Wawa Builders. Okay. And any information on when he will attend, Congressman? No, I don't have information about that. Ang alam ko lang na he's abroad and undertaking medical nagpapagamot siya Congressman Zaldico is what I know. How important is it for him to show up at the soonest possible time? Well, mahalaga po yun kasi syempre gusto nating malaman sino yung proponent eh. Nito pong ghost project po in Plaridel, Bulacan. No? So, ibig sabihin, it can actually be a congressman and it can actually be a senator. No? So, gusto natin malaman yung proseso ba nung bicameral conference committee. Kasi to be very clear, this particular line item was never in the House General Appropriations Bill. So, Wala po sa HGAB. Wala po sa HGAB. So, Okay. it was basically inserted in the BICAM. So, I think the chairs of the Appropriations Committee and the Finance Committee can maybe shed light on the matter of who made that insertion. But I understand, of course, any testimony would have to be made in front of the members of the Infra Committee. But has there been any attempt to actually really ask the former Appropriations Committee Chair, Congressman Zaldico, about this particular project that you are indicating? No, we haven't asked him. Siyempre, all of these things should be made formally din po. No? So, as soon as he returns to the country, our expectation would be he would attend and speak about what he knows on this 2024 insertion relating to the ghost project in Bulacan. The question, sir, of course, is being asked, no? Pag tinatanong palagi kailan ho siya mag-a-attend ay hindi pa po namin alam. Ang tanong ho kasi dito, hindi naman po pwedeng blank wall yun. Hindi namin alam. Depende. What is it? It depends on him? Kung kailan ho siya babalik. I mean, isn't it important for you as chairman of the Infra Committee to actually have a definite answer on when Congressman Zaldico will come back to the Philippines, sir? Hindi, mahalaga yon. Pero ultimately kasi siyempre, yung pong kongresista yung magpapasya kung babalik siya sa Pilipinas o hindi. Kung Kumbaga, I don't babalik think, siya sa Pilipinas, sir. So Naku. meron pong posibilidad na baka hindi? Nako. kung kailan siya babalik sa Pilipinas. Kung kailan. Nako, nadulas na. Yan ang nga ba sinasabi ko, nadudulas na. O, ano sabi ko sa inyo? Di na babalik si Zaldico sa Pilipinas. Nanggaling na mismo sa bunganga nitong si ano, ha? May posibilidad na hindi na. Baka, kung babalik, wala na. Tapos na usapan dyan. So I think that needs to be clear. Kasi siya yung may medical condition, hindi naman yung mga miyembro ng Kongreso. Eh. Yes. So I think that question
is most appropriately asked of him. That's right, sir. I'm actually... Not to anyone, not to any other House member. Yes, I'm actually not asking any House member kung kailan yung dapat isagot ni Congressman Zaldico. Ang tinatanong ko po, isn't it important for the chairman to be able to ask him, the congressman, approximately kailan po siya babalik? Wala tayong debate na mahalaga po yun. No, pero ang totoo din naman, bukod naman ho sa kanya, may mga ibang miyembro naman din ho ng BICAM na nandito na pwede hong tanungin. Okay. So, nung panahon po na yun, si former Senator Sani Angara, yung po na to, marami din mga miyembro ng BICAM na nakaupo pa rin ngayon. So, I think, pwede ho silang maunang maisalang. Okay. Pagkaya na po yung pinag-uusapan. Okay, because that is left hanging, and because you have no definite answer from Congressman Zaldico, what about Senator Grace Poe? Have you invited her, and paano ho ba yung tinatawag na inter-parliamentary courtesy, kahit na po alam natin na hindi na po senador si Senator Grace Poe? Yeah, meron po siyang, it was a motion, it was approved, so I think as soon as she gets back, I don't think she is here, no? So as soon as she gets back from abroad, we will schedule a date kung kailan ho siya pwedeng maisalang at magpaliwanag. Not for the 2024 budget, but for the 2025 budget. Kasi she was the Finance Committee Chair po ng 2025. In 2024, to be clear, was then Senator Angara. Sani Angara. Opo. So what about him? Well, pwede ho natin siyang invite after ho nitong pagka naisalang po siya Senator Grace. So mauuna, the track you're seeing is that sana Senator Grace Poe will be present, and then after that, tsaka niyo po tatawagin yung susunod, si Secretary Angara. Pwede po yun. Kasi that was the motion po eh. Actually, wala naman motion in the last hearing na invite po siya Secretary Angara ngayon. Pero the motion was basically to invite both Congressman Zaldico and former Senator Grace Poe to go to that hearing. Yeah. Again, for context, dahil yun po yung sinasabing budget noong 2025 wherein Senator Grace Poe was the head of the Finance Committee and Congressman Zaldico was the head of the House Appropriations Committee. Sila po yung they were the heads of the BICAM at that time. A quick question, sir, before we go on a break. Wasn't the minority congressman also present during the BICAM? Congressman, if I'm not mistaken, Libanan? Yes, the minority leader was also there. Why not call him, sir? Pwede rin, no? I don't think wala naman ng problema. I think he would be able to shed light on the details of the BICAM as well. Pero siya din po ba sa 2024? I think he was the minority leader from the beginning of the Marcos administration. All right, we will be taking a very short break. We'll continue our discussion with Congressman. Ayun na nga mga kababayan, alam nyo naman ho, pagka first break yan, tapos na usapan, di ba? Pero panoorin ko ho ng konti. Ngayon, kung meron pa tayong maidaragdag dyan, idaragdag ho natin. Pero ito lang ho, sigurado nga dito, ika nga. Sigurado ho dito, kahit ng komite ng Infracom, hindi man lamang natanong itong si Zaldico, kailan po kayo balak niyo umuwi? Pangalawa, sigurado dito, isang boto lang, pwede nang tanggalin ito si Tito Soto. So Liz, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat, wag ho kayong magpabudol, wag ho kayong maniniwala kung kani-kanino. Baka nagpapanggap lang na Duterte supporter yan. Lalo na ngayon, anak ng toka. Kita ho natin na lalo na ngayong wag ho nating hayaang mawala ang alab ng ating mga damdamin. Yung pagtitiwalang ibinigay natin sa mga Duterte, yung pagmamahal na ipinakita nila sa bayan na to. Wag ho nating hayaang mawala dahil yung prinsipyo at daladalang serbisyo itong apelido na to ay talagang dekalidad at sigurado maraming Pilipino ang matutulungan kung sakaling si VP Sara ay maging presidente sa 2028. Wag mo natin, lalo na si Tatay, kasi supporter base ng mga Duterte, talagang ang bulto niya kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong ho talaga. Ngayon si Tatay Digong wala na dito sa Pilipinas, nasa The Hague, Netherlands. Hindi naman nawawala yung mga supporter. Kumbaga, kasi pag nawala yung Duterte, magwawatak-watak yan eh. Karamihan dyan talagang pag mayroong nakitang leader, talagang magsusolidify yan, talagang susuportahan nila yan. Yung iba pupunta dito, pupunta dyan. Kaya habang nandito pa si Tatay Digong, dapat siguro ngayon mag-consolidate na eh. Ayusin na yung mga taga-suporta, kung sino-sino nga ba talaga yung sa 2028. Yun na ho kasi ayaw sa gusto natin.
Usapang 2028 na ho ito eh. Next year, 2026. Pagkatapos ng 2026, election season na ho yun. Tapos na yun, hindi ka nga, bakbakan na ho ulit yun. 2026 na ho tayo yan, 2028. Eh yung 2 taon, kulang ho yun pagdating sa pangangampanya ng nasyonal pagka-presidential yung ang election. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag po tayong tumigil. Suportahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdasalo natin na makauwi na sa lalong madaling panahon. Itong si BP Sara, mabigyan ng lakas para ipagpatuloy yung mga naumpisahan ni Tatay Digong. Pahalin natin Pilipinas.